señoritas y señoritos. Nasa panic state ang Marcos Economic Team dyan sa Department of Finance dahil sa palpak na executive order setting a price cap sa per kilo price ng bigas from 41 to 45 pesos. Kaya ngayon, sila ang nagkahati-hati dyan, sila ang nagkaaway-away dyan, which resulted already in the removal, forcibly pina-resign yung isang magaling pa naman na undersecretary sa Department of Finance na si Maria Cielo Magno dahil lang nag-tweet siya ang katotohanan. According sa kanya, yung pinag-aralan niya sa economics at saka sa law of supply and demand, itong palisiya, itong executive order na nagsiset ng price cap sa 41 to 45 pesos will only result in shortage of rice at pagtaas ng presyo ng bigas. Dahil nga yung mga negosyante na bumili ng bigas at 49 to 50 per kilo, hindi naman nila ibebenta yan ng 41 to 45. You don't have to be an economic expert to figure that out. Pero yun nga ang ginawa ni Marcos, executive order in-issue niya this week. Kaya itong executive order number 39, and of course, siguro he was given advice nila Finance Secretary Ben Diokno na kaya itong gawin at makakatulong ito na pigilan yung pagtaas ng presyo ng bigas. Pero like we earlier told you, maraming reports from the provinces and all over the country na nagpapanic buying na yung mga tao dahil nagkakaubusan na yung mga mamahalin bigas na hindi naman applicable itong batas na ito, yung mga bigas na 50 to 55 pesos, yung commercial rice, yun ang nagkakaubusan kasi ang ginagawa ng mga negosyante para makabenta sila yung 50 per kilo, 49 per kilo rice nila, binibenta nila ito, minimix nila sa commercial rice at binibenta ng mga 55, 56. Sabi pa nga natin sa earlier vlog, sabi ni former President Duterte, baka aabot pa ng 90 at magre-revolusyon yung mga tao. Kaya ngayon pa lang, nagre-revolusyon na dyan sa loob ng Department of Finance. At ang resulta nga yun, pinaalis itong si Maria Cielo Magno, na magaling na undersecretary, dahil lang gumawa siya nag-post sa social media yung economic principle na ang tawag na equilibrium price, na sinasabi na kung magki-create ka ng price cap, mas lalong maubusan ka ng supply ng rice kasi yung mga negosyante na ayaw malugi, itatago na lang nila yung rice or ibebenta nila as commercial rice na exempted sa price cap. At yung iba, hindi i-close na lang muna yung mga tindahan nila. Kaya sabi ni itong USEC sa Anders Economic Theory na kung yung mga supply shortage na ang resulta nito, it will drive the price of rice higher kasi yun nga yung hindi na nami-meet yung demand ang supply kasi meron rice pero itatago na yan ng mga negosyante, lalo na yung mga small time retailers. So sabi niya, ito yung theory ng economic equilibrium price. So sabi niya, since the commodity is priced
below the economically sensible level or cheaper than it should be, more people will want it, such that some buyers will find it sold out because of increased demand. So mas lalong inahabol ng tao yung bigas na natitirang supply ng bigas, mas lalong tataas ito. So kumbaga, sabi pa nga niya, meron pa siya naglagay, I miss teaching. Kasi dati po siya nagtuturo sa University of the Philippines School of Economics, at very very well known po siya. In fact, nag-graduate po siya sa kumbaga malaking tulong sana siya sa Marcos administration. Nag-graduate siya sa Northeastern University in the United States, at nakuha niya yung bachelor's degree niya in business economics and master's degree in economics from UP rin, at doctorate niya sa Northeastern University sa Amerika. At dyan sa UP, kaya babalik na lang doon siya sa UP, nagtuturo siya ng development economics, environmental economics, human resource economics, institutional economics, microeconomics, at public economics. So masaya naman si Magno na sabi pa niya, at least ngayon makakatulog na ako ng mahimbing, hindi na ako magungonsensya sa mga pinapagawa sa akin. So she thinks na mas nakakatulong sa career niya at saka sa peace of mind niya na hindi siya maging kasangkapan ng very repressive law. Kasi isipin nyo naman, okay, may shortage na nga, may price spiraling price increase ng rice, pero sana habulin yung mga big time hoarders, big time price manipulators. Ang problema, according to reports, karamihan dito close pa sa kampo ni President Bongbong Marcos, kaya iniipit at itinatapon yung sisi sa maliliit, sa mga small time rice retailer na wala ring choice na bumili ang rice at 50, 49, 47 per kilo. Paano nila ibebenta yun at 41 per kilo? Itatago na lang muna nila yun, kasi ngayon pa lang nga meron ng mga negosyante sinasabi dapat mga 3 weeks lang ang effect nitong executive order na ito, dahil nahihirapan masyado, maapektuhan ng ekonomiya, babaksak na yung mga negosyo. So ang gagawin ng mga negosyante, yung mga small time retailers, itatago na lang nila. Anyway, hindi naman mabubulok yan kung 1 month nila itatago yan. Kumbaga, mag-wait and see na lang sila kung ma-lift na itong executive order na ito. So itong masakit dito. So embes na katulong, mas nakasira. At alam nyo, sinong kikita dito? Kikita dito yung mga price manipulator again. And no less than President Bongbong Marcos, nakatulong na itaas yung presyo ng bigas. At tiba-tiba na naman dito ng mga BFF niya, mga price manipulators, mga hoarders, mga smugglers. So everybody happy sila except yung taong bayan. Kaya please share this vlog para alam nyo na anong klaseng gobyerno meron tayo. Embes habulin yung mga mayaman, yung mga super rich, habulin yung mga mahirap. Sabi pa nga ni Marcos, i-report nyo sa akin kung meron dyan nagbebenta ng mataas sa 41 o 45. So sana naman kayo mga dealer, mga small time dealer, hindi kayo bumoto kay Marcos, ha? Kasi otherwise dapat magsisi na kayo ngayon at matuto na kayo sa experience na ito. So ito na guys, ang malaking issue na pinaresign itong Kwan dahil na sinabi niya ng totoo itong si Yusek Magno, pero ang bigger issue dito is the fact na palpak ang executive order ni Marcos setting a price cap to bring down the price of rice, at in panic state na yung economic team ni President Bongbong Marcos.
So sila na po. Habang nagpapasarap si Marcos sa Indonesia, hirap na hirap lahat dito at nagkaaway-away yung mga economic team. That is the state of the nation. So please share this to friends and relatives and tell them to subscribe to the Vlogcaster Armandin YouTube channel to get a deeper feel, appreciation of the issues happening in the country today through the deep analysis of Vlogcaster Armandin YouTube channel. Mucho y mas gracias and see you in my next vlog.